maleta muna ang kanyang inihatid at 6 naman noong ikalawang beses. Bukod dito, may iba pang aligasyong inilatag laban sa senador sa parehong pagdinig, kabilang ang umano'y paghahatid ng mga babae sa ilang hotel para sa isang VIP na pinangalanan ng mga testigo bilang si Tulfo. Mariin namang itinanggi ng senador ang mga paratang at naniniwalang politika ang nasa likod nito. Naniniwala rin ng senador na may nagpopondo sa Maleta Boys para siraan siya. Pakinggan natin. Sir, any reaction na may nagpopondo daw sa Maleta Boys? Definitely, malinaw naman. Hindi po ba? Malinaw na may funding na para magsabi ng mga kasinungalingan na ito. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Tina Nolasco. Kamuntik ng matabunan ng buhay ng gumuhong gusali ang isang disc jockey ng Manila Broadcasting Company sa isang FM station namin sa General Santos City. Segundo lamang ang nakalilipas ng makababa kami mula sa opisina ay gumuho na ang building. Ito ang kwento ni Love Radio Disc Jockey Daddy Dax sa panayam ng Damdamin Bayan kasunod ng pagguho ng RD Plaza Building kung nasan ang Love Radio Jensen at DZRH News FM. Matapos ang magpagyanig ng magnitude na 7 point na lindol sa sarangani nito lamang Lunes ng umaga. Hindi pa nakalabas ng gusali si DJ Dax at isang technician ng DZRH News FM. Pero sa kabutiang palad ay bumagsak papalabas o patungo sa highway ang isang bahagi ng gusali kaya hindi sila natabunan sa gitnang bahagi ng gumuhong gusali. Ganito ang paliwanag ni DJ Daddy Dax ng Love Radio FM sa General Santos City. Yung maliit na tubo lang talaga, sir. Wow. Yung lalagyan ng payong-payong, yung parang may mga pagkainan, good sir. Mm-hmm. Doon lang talaga kami naghawak. But thank God kasi hindi din natanggal. Diyos ko, nakakapangilabas. Akala ko nakalabas kayo ng building. Nasa ground floor pala kayo. Yes po, nasa ground floor kami ng loob ng building, ng commercial building ng RD Plaza po. Oo. So hindi pa kami totally nakalabas ng highway. Wow. Oo. Yes po. So paano kayo nakalabas? Hindi naman totally yung flooring ng ground floor, yung second floor, hindi bumagsak? Hindi sir, kasi ang pagbagsak kasi ng building ng officer is doon sa palabas sir. Palabas. Palabas. Palabas siya ng highway, naguho, hindi siya dito sa loob. Pati ang isang establishmento o sangay ng Jollibee sa nasabing gusali ng RD Plaza ay bumagsak din. Sa kabutihang palad ay nakalabas naman kaagad ang mga empleyado ng Jollibee at ganoon din ang ibang empleyado ng RD Plaza. At wala namang nireport na nasugatan o namatay mula sa pagguho ng 4 na palapag na gusali. Ngayon pa man, patuloy na nakapagtala ng mga aftershocks ang Feebolts, kung saan ang pinakamalakas ay naitala naman sa Balut Island na niyanig naman ng magnitude na 6.7 na lindol. Nasa 6,224 na paaralan sa 5 rehiyon sa bansa ang nakaramdam ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao kaninang umaga. Batay sa datos ng Department of Education, apektado rito ang 3.2 milyon na estudyante at 128,000 na mga guro at kawani ng kagawaran. Bunsod nito, agad na ipinag-utos ni DepEd Secretary Sani Angara ang pagsasagawa ng safety check at emergency support sa pangunguna ng mga structural engineers mula sa Central Office. Nasa Cotabato City mismo si Angara para sana sa pagbubukas ng school year nang mangyari ang lindol. Una rito, ipinasuspinde na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga klase sa buong Mindanao dahil sa kalamidad na ayon sa DepEd ay epektibo until further notice. Sa kabila ng nangyaring lindol, itinuturing naman ng Philippine National Police na generally peaceful ang pag-aarangkada ng pasukan sa buong bansa.
17 biyahe naman ng aeroplano ang kinansala ngayong araw ng Lunes. Kasunod ng pansamantalang pagsuspindi sa operasyon ng General Santos City Airport dahil sa malakas na lindol na tumama kaninang umaga. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, kabilang sa makanseladong flights ay mula sa 3 malalaking airlines. Pinakamarami rito ang flights ng Cebu Pacific na may 11 flight na kanselado na pabalik at papunta sa Iloilo, Manila at Cebu. 4 na flights naman ang kinanselan ng Philippine Airlines Express para sa rutang Cebu at Manila, habang 2 biyahe naman ang hindi tuloy sa Philippine Airlines patungo at galing din sa Manila. Dahil dito ay pinayon ng CAAP ang apektadong pasahero na agad makipag-ugnayan sa mga naturang airline companies para sa mga update at rebooking ng kanilang mga biyahe. Samantala, na-monitor ng PHIVOLCS ang tsunami waves o hindi pangkaraniwang pagtaas ng alon sa dagat sa ilang area sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. Ayon sa ahensya, ang tsunami waves na may taas na hanggang 1.4 meters ay naitala kaninang umaga sa mga sumusunod na lugar. Sa Maasim, Sarangani, Kiamba, Sarangani, Kalamansig, Sultan Kudarat, Mati City sa Davao Oriental, Zamboanga City at Tandag sa Surigao del Sur. Ipinahayag ng PHIVOLCS na ang mga kaparehong tsunami waves ay na-monitor hanggang kaninang alas 11 ng umaga. Kakanta na at pangalanan ng kontratistang si Carrie Diskaya ang mahigit 150 opisyal ng gobyerno. Kabilang na ang ilang congressmen na umano'y tumanggap ng kickback mula sa flood control projects. Sa pahayag ni Diskaya sa eksklusibong panayam ng DZRH News, nagbanta pa siya na baka patuloy na madulas pa ang bibig niya sa pagsasabi ng mga katotohanan. Galit niyang tinawag na manggagamit at buhayang walang kabusugan ang mga politiko at opisyal na nakinabang sa kanila. 9 na buwan siyang ikinulong sa Senado upang busaran daw ang kanyang bibig at pinigilang magsabi ng buong katotohanan sa kontrobersya ng mga flood control scandal. Inaresto si Diskaya sa non-available na kaso ng malversation kaugnay umano'y maanumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Mula sa kanyang pagkakulong sa Senado ng 11 buwan, ay inilipat na siya kaninang umaga sa Bulacan. Samantala, dismayado ang mga senador na kasapi ng bagong majority sa hindi pagsipot ng 18 bodyguards na nagsabing sila ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga sangkot sa flood control scandal. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, nakakadismaya na hindi sila dumating upang ilahad ang kanilang pahayag sa isang formal na pagdinig at kanila itong panunumpaan. Hindi umano dapat namimili ang 18 bodyguards ng forum na kanilang pupuntahan. Pakinggan po natin si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan ka pumunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Marami Babalikan natin ang detalye ng pang mga balita. 18 bagmen o tinawag na Maleta Boys ni Saldico nagtungo sa Senado pero hindi dumalo sa hearing at namalagi lamang sa tanggapan ni Senator Robin Hood Padilla. Senator Bato de la Rosa nasa Pilipinas pa ay naman sa kanyang abogado
At mga maluhong biyahe ni Health Secretary Herbosa at ilang pang opisyal ng Department of Health pinaiimbestigahan na sa ombudsman. At malungkot na balita para sa mga motorista, halaga ng diesel nako tataas sa bukas at maaring umabot ng 6 pesos sa kada litro. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, aloha. Alas 4:27. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng